you proud of who you are? Suplada sila. May pagkasuplada sila. May iba yung story. Dagdag ba? Hindi tumitingin sa pinagalingan nila. Mas matagal ba procrastination? Siguro, pakispell nga. Is guilty ako, kaya slowly yun ang akin. Sinisiraan. Yun po Kung tayo-tayo nila naglulukuhan ka. Kapaganda nga yung Pilipino yun. It's a good thing, pero syempre, minsan sobra na din. Tagal ka na rin OFW. Anong ugali nating mga kabayan ayaw mo? Magastos. Yung kung ano-anong binibili na hindi naman kailangan. Which is guilty ako, kaya slowly yun ang akin. Marites po. Oo nga, Marites na pinalo sa akin. Bukod sa Marites po, ang ayaw ko lang sa kanila is like hindi nila hindi tumitingin sa pinagalingan nila. Yun yung pinakaayaw ko sa kanila. Ang ayaw ko yung pinapahiya ako, sinisigaw ako sa maraming tao. Sinungaling. Siya pa yung mahilig munda. So, may experience yan kaya mo sasabi nating mga kabayan ang ayaw mo. Yung masyadong tinitingnan mo yung ibang lahi. Mas pinaprioritize yung, I wanna be like her, I wanna be like him. Parang sa akin, aren't you proud of who you are? Parang ganun. Yung chismis. Yung ano ba, yung mahilig magkwento ng hindi ka gaganda ng ating mga kabayan. At saka yung Inglaterra, we are too family-oriented. That parang mas okay lang sa atin na i-sacrifice yung sarili for all of our loved ones. It's a good thing, pero syempre, minsan sobra na din. Tama naman. Tayo? Ano naman po gano'n na ayaw? Tamad. Pero siguro yun, tamad. Pero siguro yung nagpo-procrastinate tayo, pwede naman natin gawin Yes, kaya yes, sige yes. saan. Okay, let's go tayo ba procrastination? Siguro, pakispell nga. Parang hindi na yun, basta yun yun. Sige. Crab mentality talaga. Yun, tsaka yung tayo-tayo nila naglulukuhan ka. Niloko niya ako. Imbis na magtulungan tayo, parang mga, ang lahat. Yun, di ko nga alam bakit nagkaganon Yung ugaling talanta. Yung pagiging crab mentality po. Kasi meron na pa akong na-experience niyan sa trabaho ko na kung ako po ay parang tumataas, tapos pinipilit ka po nilang binabawa, yung sumisip-sip sila, sinisiraan ka. Yun po yung ayaw na ayaw ko. We are known for that. Yes. Tagal ka na rin OFW, ilang taon? 2013 po. Okay. Sige, do the math. Ayoko mag-compute. Pero anong ugali nating mga kabayan ang ayaw mo? Siguro yung pag mataas. Minsan kasi pag mga pumupunta ka sa mga mall, tapos may mga kabayan tayong namamasukan na bilang kasambahay. So meron yung mga tingin nila doon parang ang baba kasi namamasukan as kasambahay. So parang ang pangit lang po yung the way sila tratuhin, yung parang ang sobrang kapa. Ganun po. Oo, okay. Kaya naman po sa ayaw, actually, I had a good experience po with Erga Five. Lalo na po dito kasi, naman po kapag pumunta ka dito, usually ang story po is mag-isa ka. Pero pag, like, when you do it, tapos nakita mo yung nag-explore ka, tapos nakita mo yung ibang kabayan, parang, I don't feel so alone. Kasi may own community po yung Filipinos dito, which is very good po and very comforting, lalo na po sa mga taong wala talagang family coming here. Well, that's good to know, no? Coming from millennial. Ano ba na-encounter mo sa mga babae? Kasi matagal na rin kayong OFW, di ba? So, Hindi, minsan may time na may iba na suplada sila. May pagkasuplada sila. Minsan na pag-iisang kabayan. Kasi minsan sa mga pumipili ka, sa cashier, minsan kahit out din ako din sa cashier.
Yun. Hindi na, minsan doon lang. Parang ayaw makakausap eh. No? Oo. Bawal silang kausapin. Ganun lang. Well, I think 5 years na po ako dito. I think yeah, it was 5 years already. And sa mga nakakasama ko kong Pilipino, may times kasi may ibang tao na masyado na silang mapagmataas. And yung parang kung sila nasa baba, hatangan ka nila pababa. And I just don't like that. Well, they say, ang tawag nila doon, crab mentality. Ayaw ko yung yung mahilig sila sa outing. Parang gano'n. Ano, ayaw nyo lang yung gastos ba? Ayaw ko yung gastos. Gusto ko yung iba kasi, instead na, na pagsimba, mas inuuna yung gala, yung dito, yung doon. Watch eh. Pakistan. If I tell you something, rely to the other person at the same as I tell you. Hindi yung dadagdagan. Kasi, nami-misinterpret or naiiba yung story. Dagdag ba? At saka also yung alam naman tayo maingay. Kaya minsan talaga nakakahiya. Hindi talaga. May mga lugar naman na dapat sana ng magiging maingay, di ba? Kasi yung sa nagiging, ay paganda rin yung Pilipino yun. Because of the distraction ba tawag? Kahit sa bus, marinig mo sa cellphone, ang lakas ng boses, discretion. Sabi ng mga kabayan, siguro is yung stigma na every time makakita tayo ng kabayan outside or everywhere, aside from, uy, kabayan dyan, kita tayo doon. Pero meron din yung part na negative. So parang pag nakita mo si kabayan, kung hindi positive na magiging okay kayo pag sa first encounter, yung negative part na parang may pagka ay, si kabayan, parang alam mo yung dinadown mo na siya agad. Parang magkaroon na ng agad ng judgment sa kanila in a way. I mean, kahit sa area. I mean, di natatanggal eh, which is a really not good mentality. Bringing down other kabayans. May personal experience ka ba doon? Actually, wala naman po sa work ko ngayon. Kasi mostly ng work ko yung malaki. Kung may nakaka-work man ako ng mga kabayan ko is, they're very close to me. Kumbaga, ang easygoing ng mga kabayan na nakaka-work ko so far. Wala pa naman yung mga dinadown ka talaga, ganyan, or sumisip-sip sa mga amo para i-down ka, ganyan. Wala pa naman. Crowd mentality. Yung minsan talaga. Although may mga mababait naman talaga. Hindi naman natin yung ganyan talaga yung pusong Pinoy. Meron naman talagang Pero may mga minsan talaga ng mga Pinoy na ganun pa rin yung isip. Na-victim ka na ba? Actually, so far, praise God, wala naman din. Kasi so far naman yung naman is maayos naman yung naging. Although dun sa company ko na marami kaming kabayan, maganda lang talaga yung manager ko na mabait, tsaka So, talagang close kami. Hanggang ngayon magkakasama pa rin. I mean, nagkikita-kita pa rin kami. As a family na din kasi yung namin. So far naman, praise God, wala pa namang na kabayan na. Pero, yun nga, story. So, meron pa rin talagang mga